Oh, papakita ko sa inyo yung maraming dokumentong paglalaruan. Baka babuyin din. Baka ibaliwala o ng mga senador. Ha? Dahil ito po ay dokumentong pinaghirapan ng Committee on Justice at ng Kongreso, yung Article of Impeachment, ang tinutukoy ko po rito laban kay Sara Duterte. Na opisyal pong dinala ni Attorney Secretary General ng grapil po ng Kongreso. Diyan po dinala sa Senado. Ito, inyong tingnan. Ang daming dokumento nito. Sana basahin ito at aralin. Sana ito ay pumasok sa isipan at ulo ng mga senador judges. Although hindi lahat ng senador iba ang paniwala, meron pa rin pangilan-ilang senador dyan na matitino. Ito yun, oh. Yan, oh. Dami, oh. Yan. Nakikita ko lang sa inyo. Si Secretary Garapil ang nagdala, tinanggap na Secretary din ng Senado. Ayan po. Mga dokumento yan na Article of Impeachment, document, ebidensya na pinaghirapan niya ng Kongreso. Ayan, si Garapil, yung babae. At yung sa Senado naman, Secretary din ng Senado. Ang daming dokumento. Ayan, so maliwanag yan. Maliwanag po na dokumentong pagbabasihan. Ang dami nito. Tignan mo yung volume, oh. Ang dami, oh. Kapal ang no? Sana ba yan? Di ba? Dami nito. Sana ito yung mabasa at tingnan. Yung kapal, oh. Tulak-tulak na gano'n. Yung kapal, oh. Ayan, maraming dokumento yan. Article of Impeachment with evidence. Ayan, na pinaghirapan ng 7 hearing ng Justice Committee. Madalit sabi, yung Article of Impeachment after suportahan ng 257 congressman, supermajority, sa wakas na i-transfer na sa Senado. Susunod dyan ay kanilang idideklara ng Senado ang opisyal na listahan ng 11 prosecutor na pinangunahan na yung Chairman, Justice Committee Chairman, Luistro at yung iba pang mga member. Ayan ho ang development. Hindi masyadong napag-usapan kasi natapat po nang ito ay dalhin sa Senado nung nakakagulo, nung may putukan ng gabi. Hinabol ng gabi. So nadala. Nandyan na. Ang tanong ngayon, ito ba'y forthwith? Kaagad-agad? O tutulugan nila? Ng mga senador na ngayon ay ang naghahawak dyan ay mga identified na taga-suporta ng mga Duterte. At si Sara Duterte ang ini-impeach dyan sa Article of Impeachment na yan. Betrayal of public trust, graft and corruption. Na nakalap ng Justice Committee at ng Kongreso base sa mga complainant at testigo at mga dokumento original, dokumento official mula sa Commission on Audit, mula sa BIR, mula sa Anti-Money Laundering Council, mula sa Security Exchange Commission, mula sa Philippine Statistics Authority. Yan po yung National Bureau of Investigation. Yan po yung mga importanteng opisyal ng gobyerno kasama ang Office of the Ombudsman tungkol sa SALN. SALN, COA report, SEC report, PSA report, AMLAC report, ayan po yan, Ombudsman report. Yan. Lahat yan ay certified true copy. Audit na ginawa ng COA. Mga binayarang buwis sa BIR. Mga bank transaksyon ang monitor ng AMLAC. Mga ghost personality or mga tao niriging piatos, hindi naman pala tao, hindi na walang record sa PSA. Security and Exchange Commission sa mga di umali mga business related sa kay Sara Duterte. At ang pinakamatindi nga dyan, isa dyan ay yung NBI report tungkol sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady at House Speaker. At yan ang isinisigaw, madalas sinasabi ni Chairman Luistro as Chairman ng Justice Committee na kanilang napatunayang probable cause, nirekomenda ang Article of Impeachment at sinuportahan ng supermajority. Inuulit ko, 257 congressman ang nag-yes sa Article of Impeachment. 25 ang nag-oppose, abstain ay 9.
Yung siyam na bumoto na hindi bumoto, walang pakinabang. Yan po yung nangyari. On record. Ngayon ay nasa Senado na. Ha? Abangan natin. Kung anong gagawin dito ng bagong liderato ng Senado at anong gagawin dito ng mga bagong oposisyon ng Senado. Ang oposisyon ngayong bago ay grupo ni Lacson o grupo ni Tito Soto at Lacson. Magkapatid na Tulfo. Tsaka si Ontiveros. Sino ba isa? Pangilinan. Bang Aquino. Yan po yan. Bali siyam po yung ngayon ay oposisyon. Nabaliktad eh. Dati ang oposisyon ay grupo ni Alan. Ngayon sila na yung majority. Mayroon dalawa doon na wala rin pakinabang, hindi rin bumoto. Nag-abstain si JB Ejercito at saka si Mick Subiri. Namangka sa dalawang ilog yung dalawang yun. Namangka sa Manila Bay. Kasi hindi sumama kay kay Soto, hindi rin sumama kay dito kay Tano. So, playing safe ang dating. Walang pakinabang sa ganyang klaseng mga desisyon. Ewan ko ba. So, yan po yung update. Yan ang ating aabangan. Yan ang importante. Hindi yung away kay Bato, hindi yung warrant of arrest ni Bato, hindi yung putukan na drama. Nananakot lang at sinira lang nila ang institusyon, ang Senado. Yung article of impeachment. Dahil nakasalalay dyan ang kinabukasan at posisyon, kinabukasan, political career ni Sara Duterte at kanyang posisyon as Vice President. Kasi ang kaparusahan kapag ka-guilty sa impeachment ay removal, tanggalin sa posisyon, perpetual disqualification habang buhay sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Pagka naman acquittal, ay di walang pananagutan. Tuloy ang maligayang araw, mananatiling Vice President at malayang tumakbo sa kahit na anong posisyon pagdating ng eleksyon. Yun po yun. So kaya ang trabaho ng Senado, ngayong nasa kanila na ang article of impeachment, trial and decide. Trial para alamin ang mga dokumento ng magkabilang panig. Bibigyan ng pagkakataon ang prosecution team at ang defense team. Tapos pagkatapos ng trial, magde-decide sila. Kung guilty o not guilty, hindi natin alam. Pero ating pa rin aabangan. Dahil nakataya dyan po ang posisyon ng pangalawang Pangulo at ang kredibilidad ng complainant at dokumento, ebidensya laban sa ebidensya, testigo laban sa testigo. Kaya ang kailangan ay trial. Huwag na huwag nilang i-dismiss ng walang trial. Bawal yun. Huwag nilang pagtakpan sa ganung klaseng pamamaraan. Dapat magkaroon ng trial para mailatag, makita nila ang ebidensya kung meron o wala. Kasi pag dinismiss nila without trial, labag sa batas dahil hindi ho yun ang sinasabi ng saligang batas. Pangalawa, ayan ay malinaw na kampihan pagka dinismiss without trial. Isang garapal na pamumulitika at garapal na takipan, hindi ho papayag ang mamamayang Pilipino pagka ganon. Please like and share.